Sumasakit na raw ang ulo ni Ruel sa jowa niyang si Mendy. Si Mendy kasi, tamang hinalang may ibang babae si Ruel. Ang depensa naman ni Ruel, panay daw ang walang kamatayang pag-issue sa kanyang mga tropang babae. Parati naman daw ina-assure ni Ruel si Mendy, ang kaso ay paulit-ulit na lang daw ang drama ni Mendy. O, nandito ba sa ating linya si Ruel? Ruel? Hello, isang hapon po. Ayun. So si Ruel ay taga Santa Cruz, Manila, 26 years old. O sige Ruel, ikwento mo nga muna sa amin ng medyo mas malalim itong issue nyo ni Mendy. Yes po, si Mandy po, girlfriend ko po siya. 4 years na po kami and live-in po kami. Medyo parang nahihirapan na po kasi ako kasi like tuwing konting bagay lang, konting sibot lang, or kahit sobrang liit na bagay po pinag-aawayan namin dahil po sa pagsiselos niya, parang nasasakal na din po ako kasi paulit-ulit po kahit wala naman po akong ginagawa. And totoo naman na wala talaga akong ginagawa. Nagtatrabaho lang ako. Pinaghihinalaan niya pa rin po ako. Di ko na po alam kung ano yung gagawin ko po. Sabi mo, Ruel, 4 years na kayo, di ba? Kailan nagsimula itong pagiging selosa ni Mendy? Yes po. Actually po, nagsimula po nung nung, nung 2 years po namin kasi may nangyari din po noon. Like, may nakausap po akong ibang babae that time, one time. And nahuli niya po ako. Tapos yun, simula po nun. Pero nagkaayos naman po kami nun. And nangako po ako na hindi ko na uulitin. Hindi ko na po inulit. Bumabawi na po ako sa kanya simula nun. Pero simula din po nun tuwing nag-aaway po kami, palagi niya kami sinumbat sa akin. Ganun. Kumbaga, binabalik at binabalik niya yung naging kasalanan mo noon, di ba, Ruel? Mm. Opo. Pero yung dati namang insidente, chat-chat na nahuli niya, tama ba? Opo. Tsaka one time lang po yan. Tsaka simula po nun, humingi po ako ng tawad. Tsaka hindi ko na po talaga inulit. Alam niya rin po yun. O sige, kasi ganito, 'di ba? Lagi natin naririnig ang mga cheater, dapat hindi na binibigyan ng second chance, ganyan ganyan. Pero dapat naniniwala rin naman tayo, kahit tinuturo yan ng Biblia, na ang lahat ng tao nagbabago. Pero ang realidad, kapag nagkaayos, may trust issues na lagi. Di po ba? Masaya naman kami dahil kayo pa rin ni Mendy, pero hindi mo na maaalis kay Mendy yan kasi minsan ka na rin palang nagkaroon ng lapse, kumbaga sumablay ka na noon, 'di ba? So, ano bang sabi mo, lahat na lang na maliliit na bagay nirereklamo ni Mendy at yun nga, pabalik-balik dun sa dating insidente na meron ka nga daw kasing nakausap na ibang babae. O sige, bago ako mag-komento, meron tayong caller na gusto ring magbigay sana ng advice sa'yo kay Ruel, na si Jody, na taga Isabela, 45 years old. Jody, magandang tanghali. Yes po, good afternoon Yes, po. ano pong Magandang advice tanghali nyo po. kay Kuya Ruel? Anyway, even may trust issue, kung talagang pinatawad ka na niya, hindi niya nababalik-balikan yung nangyari before. Yun. So, ibig sabihin, siguro, hindi ka pa niya napatawad fully at hindi pa niya na-restore yung full din na trust para sa'yo. That's why nagkakaroon pa rin siya ng mga doubts along the way kahit hindi mo ginagawa. The best that you can do is, una, syempre, always pray for the goodness kasi dapat kasi sa isang relasyon, dapat ang laging sentro ng relasyon para maging matibay, yung pananampalataya na meron tayo. Secondly, kailangan din talagang mag-usap kayo. Yung yung tawag dito, yung parang heart-to-heart talk din, na para maliwanagan din yung isip niya, ano ba talaga ang gusto mo, ano ba talaga ang dapat, can we stay or can we go separate ways na kasi wala namang nangyayari, puro naman duda or nagkakaroon ng mga lamat every now and then ang relasyon pag ganun. So,
the better na talagang kailangan i-open up mo rin sa kanya kung ano yung nararamdaman mo. Pagod na rin ako sa pakikinig sa'yo or whatsoever. Ano ba dapat natin gawin para mas maging, kung gusto mo pang maging maayos at maganda ang pagsasama natin. So, we have to trust again each other. Siyempre, ang pagmamahal may kasamang respeto, pagtitiwala. Yun ang kailangan na nagmo-mold para maging maayos ang samahan and long-lasting, parang ganon. So, iniisip ko dyan sa problema niya talaga, yung kailangan ng heart-to-heart talk kasi hindi pwedeng puro ganyan na lang kasi nauubos. That is true. Ang pagmamahal ay nauubos. But the love of God is always there. Kung gusto niyo maging sentro ng pag-ibig niyo or pagsasama niyo, ang Panginoon, will do any ways na magiging good kayo ulit kung talagang you are meant to be. Di po ba, Madam? Di po ba? Mhm. Hello po. Opo, Opo. no? Miss Jody. yun So, po. 'di ba, Opo. Kuya Ruel? Kasi pero may point din kasi si Miss Jody eh. Siguro ang punto ni Miss Jody sa past na 'yun. Wala na tayong magagawa doon. At nagkasundo kayo Opo. na magkakabalikan kayo at you will make it work. At ikaw, sabi mo, Yes Ruel, po. you are doing your part na hindi ka nagbibigay ng dahilan para siya'y magkaroon ng pangamba at magduda. Pero naandun pa rin lagi yung takot niya. Hindi rin naman natin na pwedeng sabihin na walang dahilan kasi nga dati na rin nagkaroon ng insidente nga. So tama naman si Miss Jody na dapat talaga ay may heart to heart kayo. Ay umupo kayo at mag-usap talaga kayo ng masinsinan kung where do we go from here, o 'di ba? Kasi nga nangyari na ito sa past. We are moving forward. At parehas tayo na ako, tinatry kong mapatawad mo ko ng buo. At sana ikaw din ay ma-realize mo na ako'y nagbabago para sa'yo. At ayun, pinangako ko sa'yo na hindi ko na ito uulitin. Ganun pa man, para sagutin ang iyong tanong na ano nang gagawin mo kasi parang napapagod ka na nga, ang lahat naman ng bagay tinitimbang. Hindi lang pag-ibig, pati nga trabaho mo 'di ba? Pero ganon, gagawa ka ng desisyon, tapos pagkatapos nun iisipin mo anong magiging epekto nitong desisyon mo. Siguro ang pinakamahalagang tanong diyan okay lang ba sa'yo na etong si Mendy ay mawala sa'yo kapag hindi niya kinaya? Kung sunod-sunod yan. Kasi parang ang gusto niya lumayo ka na sa iba mong mga kaibigang babae. At ikaw din ba ay willing naman din na mag-adjust? Kasi dahil nga dati ka nang, sabi mo aminado ka naman na dati mo na ring nagawa noon. So baka dapat mas lumalayo ka rin talaga sa tukso. Kahit pa kaibigang lang na babae. Para lang din mabigyan ng mas maraming peace of mind, kung baga, si Mendy. Kasi ganun nga, babalik tayo sa tanong ko na ano bang magiging sagot mo, ano bang mas mahalaga, yung freedom mo, peace of mind mo, o yung maayos ang relasyon mo with Mendy. At pwede rin ma-achieve yung parehas kung kayo'y masinsinang mag-uusap. O sige, Ruel, panghuli na lang, ano bang message mo kay Mendy? Yun nga po, Mendy, kung nakikinig ka man, sana gusto kong makausap kita, gusto kong mag-usap tayo ng masinsinan para magkalinawan na rin. Gusto kong maayos na yung sitwasyon natin. Kasi ayoko na rin ng ganitong sitwasyon and ayun, patuloy akong babawi sa'yo. Babawi ako hanggang mapatawad mo ako ng totoo, like 100% na wala ka nang iniisip tungkol sa akin. Yan lang. Sana mapatawad mo pa ako pagdating ng panahon at aantayin ko yun. Yun lang po. Okay, aminado rin naman si Ruel na siya ang humihingi ng tawad dito, 'di ba? So intindihin lang din natin si Mendy, okay? Maraming salamat kay Ruel mula sa Santa Cruz, Manila.